to ukay-ukay, nag-file po ako ng Senate Bill 1778 to legalize and regulate the importation of ukay-ukay. Bagamat meron pong Republic Act number 4653 na ipinagbabawal ang ukay-ukay, meaning itong mga second-hand clothing or used clothing. Marami nakapasok ng mga ukay-ukay. And I'm not against ukay-ukay. I just want to make it clear to everybody. It is socially accepted. So we have to follow the will of the people. That's why I passed a bill legalizing it. Habang hindi pa po ito naging batas, ano po ang ginagawa ng Bureau of Customs para masiguro na nagbabayad ng buwis itong ukay-ukay? Kasi hindi po nagbabayad ng buwis itong ukay-ukay. Itong mga importers na ukay-ukay, not a single penny were being paid. Ang kumikita po dito, yung mga importer. So wala pong kinikita ang gobyerno ni Singkong Duling. Supposedly, hindi talaga nakakasingil ng taxes ang customs dito kasi nga illegal. So kung ano yun, kino-confiscate lang. Pero yung mga ibang ukay-ukay rin, nanggagaling din daw, minsan sa mga free zones, mga free port zones. For re-export. So parang mga overruns na... So they use the special economic So ginagamit yung special economic zones, facility sorting facility. and re-exported. Pero, Madam Chair, ganito na lang po para to simplify things. Alam naman po ng Bureau of Customs kung sino itong mga tinatawag na ukay-ukay king. 3 tao lamang po yan. Sino? Ngayon, alam mo, para ako nasa show ng Tulfo eh. Bigla ako naging curious. Siguro mamaya na lang. Patawag po natin sila dito. Kasi po nakakahiya naman po, parang sampal po sa ating mga otoridad sa Bureau of Customs. Oo. Lalo na merong batas na pinagbabawal yung ukay-ukay and yet left and right, tumingin ka, ang dami mga ukay-ukay nagkalat sa mga tiyangge, sa mga tindahan, etc. Although again, I'm not against ukay-ukay. Sana man lang magbayad sila ng buwis itong mga importer kasi wala nga sila talagang binabayad na buwis. And I'll tell you why. Kasi minimistik lang nila yun as used rags. So, meron bang suggestion ng Bureau of Customs para naman kahit papaano habang wala pa ito, hindi pa naging batas itong bill na pinasa ko na legalizing and regulating ukay-ukay, makapagbayad man lang ng buwis at para kumita naman ng gobyerno. Kasi sa ngayon, ang kumikita lang ito mga hinayup, mga masasama na mga importer. Ito mga gahaman na importer, sila lang kumikita at ang gobyerno ni Singkong Duling hindi po kumikita rito. So if it's legal, make structure, we don't allow it because you always distillation. It's part of our parameters. But then if it's legal, that's government. Rely heavily on selectivity. But Yeah. then we still do random checks, physical check. Yeah. And iba-iba yung sizes, iba-iba yung style. Yan lang ang ano. Yan lang. Okay. So the customs admits So, they admit, customs, may nakakalusot na meron talagang nakakalusot dahil nga mahirap to to determine kung the garment. if it's a regular garment or yung Rug. or a rug. Yeah. Tulungan ko lang ang Bureau of Customs, Madam Chair. Use rugs. Use rugs. User Yes. Di ko, Yun yung I code wasn't doon, use familiar rugs. eh. Alam nyo naman sa Bureau of Customs, kaya kung used rugs, buksan nila yung container, ukay-ukay ang laman noon. Correct. Mm, Tama? So they admit na may nakakalusot. oo. Okay? But having said that, we agree, Yeah. I personally agree, I will support the bill, Yes. Senator Tulfo, to legalize the importation of ukay, regulate it, and collect taxes. Yeah, Okay. pero for the meantime, kasi yung bill po pending ngayon sa committee. So dapat gumawa tayo ng way na kasi ang pasok ng ukay-ukay weekly by the containers, by the hundreds of containers to So
paano natin magawa ng paraan, Bureau of Customs, na magbayad man ito ng buwis para naman kumita ang kaba ng bayan? Well, hindi pwede mag-kolekta nga sa kanila kasi nga illegal. On the other hand, siguro, So therefore, ang gagawin na lang po natin, pag nakita niyo yung used rugs, di patawad niyo na magandang ng tamang buwis kasi yun naman ginagamit, used rugs. pat, Taasan na lang siguro ang buwis sa used rugs because yun yung coding nila. kasi pag binuksan po, at nakita, Mr. President, na ito ay damit, Yeah. hindi sila pwedeng magpikit mata at sabihin, used rugs natin, itatax yan. Hindi pwede. Kaya nga po, ito nalito ako. Kaya ayusin natin ito dito. Yeah. So, dapat hulihin. So, Oo. ibig sabihin, hindi nila hinuhuli dahil sapagkat nakakalusot. Ayun na nga, Kaya nakakalusot nakita talaga. mo, nationwide, nagkalat po yung mga ukay-ukay. Again, ulitin ko for the end time, I'm not against ukay-ukay. That's socially accepted. Wala akong problema dyan kasi yan yung mga damit na binibili ng mga mahirap nating kababayan Tama. because it's affordable. However, gusto ko naman na kumita yung gobyerno, wag lang yung mga importer. Kasi yung mga importer, ito ang mga naging bilyonaryo sa pamagitan ng hindi pagbayad ng tamang buwis. Pinagkakitaan nila itong sistema na kung saan hindi silang sisit ng Bureau of Customs o nagbubulag-bulagan ng Bureau of Customs, dito sila kumikita. Tama po. And then, thank So you can for we have come raising- up with a system until yung bill na pinasa ko ay maging batas para makakolekta tayo? Mr. President, I think there's a suggestion just to collect VAT on the value of all used drugs. Lahat. Pero Po, Madam Chair, kung ginagawa lang talaga ng Bureau of Customs yung kanilang trabaho, wala po mga kalabas na ukay-ukay. illegal item. Drugs. Okay. So anyway, I think this is something that can be discussed on the side. I don't want to be a party to this, but I see the frustration also, but kasi nga kailangan ng ating mga kababayan ng mas murang bilihin. Nandiyan si Senator Raffy Tulfo na nag-propose ng isang batas na illegalize ito kasi sa kaligtasan rin nila, imagine kung mag-i-import tayo ng damit na may disease, hindi maayos ang pagkaano, may mga lice or kuto or whatever, di ba? Na mapupunta sa ating mga kababayan. So, dapat merong responsibilidad yung importer na laban muna ito or ayusin muna ito. Dapat na aayon yan sa batas. So, Kaya nga, pero for the meantime, like I said, almost every week, by the hundreds of containers na ang laman ay ukay-ukay at hindi po nagbabayad ng buwis, paano po natin ma-resolve itong problema ito? Hindi po kumikita ang gobyerno So by the hundreds of millions. decision is either hulihin nila either hulihin nila, o magbayad ng VAT based on the value. Pero paano po magbabayad ng VAT? Illegal naman po yun as of now because of RA based on their declared 4653. Declaration of used drugs. of used drugs. Okay, so magbabayad po sila based on declaration ng used drugs. Magkano ho ba ang bayad, yung computation assessment po para sa isang container na nakalagay po used drugs? Pero legal yun yung used drug, di ba? Hindi. Magkano nga yung used drug? Yung depending on the container, the value. Yeah, yeah. It's used, it's something. Pero Pero in-import yan, sigurado, may invoice yan. Magkano nga? Based on the invoice. Hindi naman mas mahal pa yung transport ng actual cargo. Di ba? Okay. Dami nagkalat po kayo. Kasi Mr. President, illegal nga, paano mo taksan? Illegal. Sabi ka natin. okay, wait, the matter will be studied, Mr. President. Kasi ganito yan, pag used drugs yung declaration, na kumokolekta naman talaga sila ng tax. Kasi di ba,
Kasi used drugs naman. So pinapalabas niya, you just collect taxes. And the estimate is 1 million per container. Okay. So kung dineclare nilang used drugs yan, hindi ko nga alam, may ganun 1 pala. million pesos. 1 million isang tax- container. I don't think so. I think 50,000 isang container nata pag used drugs. Oh yan, 50. The value of Depende po sa kung debente ba, debente Kung or 1 million yung 50. cargo, 12% of 120,000. So 120,000. So ganito yon. So lahat naman na kunyari nag-declare Mr. President na ano ba? Hindi, ganito po yan eh. De 20 o de 40 lang po. Nag-declare ng rugs, trapo. Okay, kala ko carpet Okay. rugs. Hindi carpet, parang Oh, trapo no, po. no, rags. Rags. Yeah. Rags. Okay. Rags and riches. The rags to riches. Yung rags na dinideclare na sa Bureau of Customs nagiging kayamanan sa mga importers, smugglers. So kung nag-declare naman po ng rags, may tax naman talagang binabayaran doon. Ayun, kasi yung declaration, yung hindi naman tax-free ang rags. So in a way, indirectly, nagbabayad din siguro Yeah, ng tax. pero hindi appropriate po yung taxes na binabayad for the rugs. Kumpara doon kung talagang susukati mo magkano kinikita ng importer kapag nabenta na po yung mga ukay-ukay na yun. Tama po, tama per kayo piece. doon. Correct. Okay. So, for now, what they can do is apprehend, to be more vigilant in their inspections, but the best really is to pass the bill that you proposed para there's a differentiation. Kasi kung hindi ngayon, pagka nahuli nila, nakita nila mga ukay-ukay na damit, hindi nila pwedeng i-tax yun. That's for confiscation kaagad.